Ayan, so tinatawagan na natin lahat ng mga Sunday School children na umakyat na po sa taas para sa inyong Sunday School. And sa lahat ng mga YP natin, yung YP natin, praise God, palalapakan na natin sila sa harapan. Ayan, sige lang, Kisha, kain ka lang. I-enjoy mo lang yung mga chichirya dyan. Amen. Para tayo manonood ng movie ngayon. Amen. Dahil ito na po ang ating huling episode sa Book of Deuteronomy. Amen. Pakitanong mo nga yung katabi mo pati sa taas, handa ka na bang makinig, kapatid? Amen. Handa na po. Parang ang sarap magkape po, ano? Kasi medyo malamig, kasi maulan. Napaka-favorite ko po yung weather po na ito. Amen. Kung tatanungin niyo po ako kung mas gusto ko yung summer or yung rainy season, mas gusto ko po yung tag-ulan. Sino po mga may gusto ng tag-ulan po dito? Amen. Ayoko po ng summer. Kasi may mga kakilala po ako mas gusto nila ang summer kasi nga pwede naman daw uminom ng juice or mag-mall, magpalamig. Pero hindi ka makapasok yung mga estudyante natin pag summer. Pero kung tag-ulan, napaka-gandang mag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. Habang nagkakape, napakagandang magbasa ng Bible. Amen. Praise God. So today is May 19, 2024. Today is the third Sunday of the month of May. And by God's grace, next Sunday we will be starting with the book of Joshua. Amen. So this will be our last episode for the book of Deuteronomy. Again, pang ilang libro po ang libro ng Deuteronomy. This is the fifth book from the Old Testament of the Bible. So ito po ang huling libro ng Torah. Ano po ulit yung first 5 books ng Old Testament? We have Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, then the last, Deuteronomy. Amen. So tayong lahat po ay tumayo at ating po basahin ang ating scripture reading. Ito po ay matatagpuan sa chapter 34, verses 5 to 9. Let's read. At si Moses na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab. Tulad ng sinabi ni Yahweh, inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Bet-peor. Ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taong gulang nang mamatay. Hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin nanghina ang kanyang pangangatawan. Let us pray. O Heavenly Father, as we study the last chapter of the Deuteronomy, we pray, Father God, na samahan mo po kami at puspusin mo po ng iyong presensya at banal na spirito ang bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng katalinuhan, ng wisdom, ng knowledge and understanding para po aming makita ang aming mga sarili sa kwentong ito, Panginoon. Teach us all the things that you want us to learn at nawa, Panginoon, ay maging sandata at armas po namin ang mga katuroang ipapaalala at ituturo mo po sa amin sa araw na ito. Gabayan po kami nawa ng iyong banal na spirito na siyang magsasalita sa aming lahat. Ito po ang aming panalangin sa matalis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Ayan. So, pakilabas na po kayong mga notebook or cellphone or notes po ninyo para masagot niyo po ang tanong na ano ang natutunan mo sa kwento and where is Jesus in the story or nasaan po si Jesus sa kwento ito. Amen. Ayan. But before that, let's review yung mga basic information na dapat nating maalala patungkol sa Book of Deuteronomy. Okay, ano po ibig sabihin ng Deuteronomy? Literally, it means the second law. Okay, the second law, because the first law is yung tinatawag na Leviticus. Okay, so Deuteronomy again is not a new law. Hindi po ito bagong mga batas or law.
Subalit, it is a repetition and explanation of the law given by God at Mount Sinai na napag-aralan po natin sa Exodus, Leviticus, and even sa book of Numbers. Amen? The Deuteronomy is the last book of the Torah, and it has 34 chapters. Amen? 34, kaya sa chapter 34 na po tayo. And Moses died and wasn't able to enter the promised land or Canaan sa librong ito. Subalit, si Joshua at si Caleb at ang kanilang mga Han and the new generation of Israelites were the ones na makakapasok po or pupunta sa promised land. At yun po ang matutunghayan natin sa susunod na book, which is the book of Joshua, kung saan tatawid na po ang mga Israelites saan po sila tatawid? Sa Jordan River. Amen. At sila po ay pupunta na ng Canaan. Okay. So again, I would like to remind you again about this word. Ano po itong word na to na napaka-importante sa Deuteronomy? We have Shema. Amen. Kasi kung meron man po kayong dapat na huwag kalilimutan, or kung meron man po na dapat maalala nyo sa libro po ng Deuteronomy, ito po yung tinatawag na Shema, because this is the heart or the summary of all laws na ating pinag-aaralan. Basahin po natin chapter 6, Deuteronomy verses 4 to 5. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Amen. So, again, the heart of the book of Deuteronomy is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen po. At ito rin po ay en-emphasize or paulit-ulit na dinanggit ng ating Panginoong Jesus sa New Testament. Amen. This time, again, basahin po natin ang Tagalog version ng Shema o na matatagpuan po sa chapter 6 ng Deuteronomy. Sabay-sabay po tayo. Bigyasin ito ng malakas. 1, 2, 3, go! Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot niyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Amen. Praise God. Kaya nasabi ko, napakagandang pagnilay-nilayan ang salita ng Panginoon kapag ganito po ang ating panahon. At makikita po natin sa Shema or sa Book of Deuteronomy chapter 6 na dapat lagi po natin pinag-aaralan ang salita ng Panginoon. Amen? Sabi niya, pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, pag-aralan niyo ito sa inyong paglalakbay, pag-aralan niyo ito sa inyong pagtulog sa gabi, pag-aralan niyo ito sa inyong pagbangon sa umaga. Amen? Praise God. Ayan. So, before we proceed with chapter 34 of the book of Deuteronomy, as promised, babalikan po natin yung Numbers chapter 27. Amen? Kasi nilaktawan po natin ito dahil sabi ko po, mas maganda po na i-connect po natin siya sa last chapter ng book of Deuteronomy. Naalala niyo po yung simula ng Numbers 27? Ano po yung kwento sa Numbers 27? Mga babae po ang bida dito. Amen? Nakita niyo po sa chapter 27 ng book of Numbers, sino po yung mga babae na nabanggit dyan? Ang mga anak ni Zelophehad. Amen? At yung kwento na yan ay isinama natin sa last chapter ng Numbers, which is number 36, dahil andoon yung continuation ng story ng mga anak ni Zelophehad. Amen?
Ano po ang napansin nyo sa chapter 27 ng Book of Numbers? Ito po ay nahati sa dalawang sub-story. Amen? Nakita nyo po yung susunod na chapter or susunod na subtitle. Ano po ang pamagat niya? Ang pagpili kay Joshua or Josué bilang kahalili ni Moses. Ayan. So hindi po natin pinagsama ito sa story ni Zelophehad para po ma-highlight po yung kwento ng mga babaeng anak ni Zelophehad. Ayan. So let's start with verse 12. Nasa Numbers 27 na po kayo. May mga Bible po ba ang bawat isa sa atin? Amen. Ayan. Verse 12. Sinabi ni Yahweh kay Moses, umakyat ka sa bundok ng Abarim at tanamin mo ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Sino po ang nagsasalita dito? Yahweh. Si Yahweh. Sino po ang kausap niya? Moses. Praise God. Pagkatapos, mamamatay ka na. Imagine mo sabihin sa inyo, Lord, mamamatay ka na. At least may warning, di ba? Hindi ka na hindi ka na nagulat bigla na, for example, nabangga ka, gano'n. At least ito mayroon na siyang information. Pagkatapos mamamatay ka na, makakapiling mo na ang iyong mga yumaong magulang tulad ng nangyari kay Aaron na iyong kapatid. Amen? Sino po si Aaron? Kapatid or kuya ni Moses. Panganay po si Aaron. Ay, mali, si Miriam po pala. Sino po panganay? Si Miriam or si Aaron? Si Aaron. Miriam at si Moses. Patay na po si Miriam at si Aaron. Amen? Si Moses na lang po yung buhay sa kanilang tatlo. Ayan. Verse 14. Sumuway ka rin sa akin sa ilang ng Zin nang maghimagsik sa akin ang buong sambayanan doon sa Meriba. Hindi mo pinakita sa mga Israelita doon sa may bukal na ako ay banal. Ito ang bukal doon sa Meriba, sa Hades, na nasa ilang ng Zin. Naalala niyo po yung kwento na yun na sinabi ni God, speak to the rock para the water will come out of it. Pero sa galit niya, hindi niya po ito kinausap, kundi pinalo niya po yung bato para lumabas po yung tubig. Kasi ganoon po yung ginawa niya nung first time na sinabi sa kanya ni God na paluin niya ng stick yung bato pag may lalabas na tubig. Pero nung pangalawang time, sabi ka ni God, kakausapin niya yung bato para maipakita yung miracle o yung kaluwalhatian ng Diyos sa mga Israelites. Pero dahil sa galit niya sa kanila, dahil sa paulit-ulit na reklamo ng mga Israelita, siya ay sumuway sa utos ng Panginoon. Kaya kung titignan natin, isa yun sa mga dahilan ng kanyang hindi pagpunta sa promised land or sa Canaan. Just like sin, amen? Ang kasalanan or ang sin ang nagse-separate or naghihiwalay sa atin sa Diyos. Amen? In fact, ang sin or ang kasalanan ang dahilan kung bakit ang tao ay napupunta sa dagatang apoy o sa tinatawag na impyerno or hell. Amen? Subalit, praise God dahil tayo po ay iniligtas ng ating Panginoong Jesus na ang mga kasalanan natin, kung ito po ay ating ihingi ng tawad sa ating Panginoong Jesus at sa ating Diyos. At tatanggapin po natin si Jesus, ang ating mga kasalanan po ay mapapatawad po ng Panginoong Diyos. Amen. Kung kaya tayo po ay magkakaroon ng karapatan para po pumunta sa kalangitan sa piling ng ating Diyos Ama. Amen po. Praise God. Verse 15, sinabi ni Moses, hinihiling ko Yahweh, Diyos na bukal ng buhay, na pumili kayo ng isang taong mamumuna sa Israel upang ang iyong sambayanan ay hindi matulad sa mga tupang walang pastol. Sino po ang nagsasalita po dito? Si Moses. Sino po yung kinakausap ni Moses? Si Yahweh ang Diyos. Ano po yung kanyang prayer request? O yung hinihiling niya sa Panginoon bago siya mamatay?
Amen? Ano po yung hinihiling ni ni Moses? Na pumili ang Panginoong Diyos ng isang tao na mangunguna sa Israel upang ang kanilang sambayanan o ang sambayanan ng Diyos ay hindi matulad sa mga tupang walang pastor. Amen? And as we have celebrated Mother's Day last Sunday, again I was reminded by Auntie Esther nung sinabi niya po ito sa akin nung last, if I'm not mistaken, if not this month, baka last month, siguro last month, April. Kasi nag-start yun noong pinapataasan na po yung renta nitong church. Amen. Sa mga hindi po nakakaalam, nag-expire na po yung ating 7 years of lease contract with the owner of this church. And it's about time na we have to renew it. So, pumayag naman po sila na i-renew po natin for another 3 years ang ating lease contract with them. Pero, tataasan po yung renta. Ayan, hawak-hawak ko na po yung lease contract dyan dahil pinapirmahan na po natin ito sa mga may-ari po ng church o nitong building na ginagamit ng Panginoon para maging bahay-sambahan ng Amazing Grace Church. Amen. And may one time, nung yun, ginagawa nga po yung contract, kasi ako po yung nag-draft. Naisip ni Auntie na, ayun, sabi niya, Pastor, kapag mawawalan na pa ako, iiwan ko na ang church. Amen. So, kaya ko po sinasabi na nakikita ko po si Auntie dito kay Moses. Kasi po, ganun po yung struggle ni Moses. Amen? Kasi alam ni Moses na siya ang nag-lead. Amen? Na siya ang kinakausap ng Diyos. Tignan niyo po mamamatay na si Moses, pero ang iniisip niya pa rin yung mga kalahi niya. Amen? Mamamatay na si Moses, pero ang iniisip niya pa rin yung kapakanan ng mga anak ng Diyos na nilid niya. So nakikita ko po si Auntie Esther dito yung heart po ng isang leader na as much as possible ayaw niya na mabuhay yung mga members na walang leader or walang pastor, sabi nga po dito. Amen. And ang sabi ko kay Auntie, hindi, huwag po kayo mag-alala, amen, dahil kung sakali man po na, pero sinabi ko sa kanya, hindi po ako aalis, amen, hindi po yun yung magiging dahilan yung pagkawala niya, kasi isip niya siguro baka aalis ako dahil wala na siya. First and foremost, I believe na hindi po tayo nandito para paglingkuran po ang tao, amen? Yan alam po natin na ang Diyos po ang ating pinaglilingkuran at ginagawa po natin dahil mahal po natin ang ating Panginoon, amen? Amen. Praise God. So, I guarantee, Auntie, na sabi ko kay Auntie, kung aalis man po ako dyan or pupunta man ako ng ibang bansa, I am very sure na hindi papabayaan ni Lord ang church. Amen? Na kung mamamatay man ako or mawawala man ako, meron siyang itatalaga dyan. Amen? Nakita na natin yon for so many times sa AGC. Amen? Na we thought walang tatayo dito, walang mag-lead, and we felt like tayo ay mga sheep na walang pastor. Amen? Nalala niyo, hindi ko makakalimutan nyo nung may nagsabi na para daw tayo dito sa AGC na mga tuka na walang pastor. Amen? And parang yun nga talaga yung nangyayari. Pero pinakita ni Lord yung glory niya sa church na may umalis man, may mawawala man, still kung gawain niya ng Panginoon, magpapatuloy yan. Amen? Nalala niyo yung story sa New Testament na sa Book of Acts, amen, yung tawag dito, nag-question yung mga disciple kasi may mga iba ng tao na nagpapalaganap ng salvation through Jesus Christ. Amen? Kasi di ba originally, ang kasama ni Jesus, yung mga 12 na disciples na tinuruan niya ng salvation. Hanggang sa lumaganap na nga ng lumaganap yung salvation through Jesus Christ, hanggang sa mamatay na si Jesus sa Book of Acts, tapos may ibang group na nagpapalaganap ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Amen? At sinasabi ng mga disciple na dapat mawala yun or stop yun kasi hindi na sila yung nadidig doon. Pero anong sabi sa kanila? Amen? Kung gawain niya ng Panginoon, kahit na pigilan niyo ito, hindi niyo yan mapipigilan. Amen? Dahil kung hindi yan gawain ng Panginoon, pusa ito mawawala. Amen? Kung hindi ito gawain ng Panginoon, mawawala yan na parang bula. Pero kung yan ay
ministry or gawain ng Diyos, kahit anong gawin po natin, hindi po yan mapipigil dahil ang Diyos po ang pundasyon po nito. Amen! Kagaya po ng Amazing Grace Church. Amen! So, ipagpakan natin si Lord dahil for more than 15 years ay tinagamit pa rin po ng Panginoong Diyos ang bahay-sambahan po ito. Amen. Ayan, so ito na po. Pipili na po ng next leader. Ayan, alam nyo kaya ako po, hindi po ako natatakot kung sakaling may papayo po sa akin. I'm not threatened by anyone po kasi nakikita ko po kung mayroon po mga tatayong pastor po dito, mas gagaan po yung trabaho ko. Amen? Mas gagaan po yung trabaho ng leader pag madami pong mga tumatayo na mga leader din po sa church. Amen? Well, minsan na naisip ko na sana, ano na ako, yung parang magre-retire na ako, pero dito pa rin ako, tapos mayroon ng isang pastor na mag-speak dito, tapos makikinig na lang ako. Di ba mas kaya yung gano'ng buhay na, ayan, nag-lead na lang tayo, but praise God kasi mas marami pang ibang ginagamit ng Diyos. Yan. 18. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ipatawag mo si Joshua or si Josue na anak ni Nun. Siya ay may natatanging kakayahan. Sino po ang nagsasalita dito? Si God, si Yahweh. Sino po yung kausap niya? Si Moses. Sino po yung pinapatawag ni Yahweh kay Moses? Si Joshua. Praise God. Sa tingin niyo nagulat pa po si Moses dito or nagulat pa yung mga Israelites na si Joshua po yung pinapatawag ni Yahweh? Sa tingin niyo nagulat? Kasi ako personally, feeling ko hindi na po nakakagulat kasi Joshua po yung next na leader. Amen? Siguro mas magugulat tayo kapag may lalabas na bagong pangalan na natawagin na never naman natin napakinggan doon sa story. Since nung Exodus, Leviticus, Numbers, tapos for example, ang gagawing next leader, ang pangalan niya ay Methuselah. O, sino si Methuselah? Di ba tagal-tagal na nilang naglalakbay, hindi naman natin nakilala yan. Amen? That's why ito po yung sinasabi nila na kung may papalit man po doon sa leader na mawawala, dapat ang papalit din po sa kanya ay yung nasa loob. Amen? May nagsabi po sa akin ito dati, marami na pong pastor na dapat yung napulma ng Panginoong Diyos sa simbahan na yan, na nung na-witness niya dapat yung start ng church at talagang meron siyang pagmamalasakit sa church, should be the next leader. Amen? Kagaya po ni Joshua na even sa Exodus chapter 16, nabanggit na for the first time yung pangalan niya. Naalala niyo po yung unang-unang pakikipaglaban ng mga Israelita sa mga Amalekites. Amen? Kasi Amalekites or Amalekita yung una nilang nilaban. Yung nakataas, yung kamay ni Moses. Diba? May nagkahawak sa kabila si Aaron, tapos sa kabila si Hur yata yun, yung asawa ni Miriam. At sino po yung nasa baba na nag-lead sa gera? Si Joshua. Ano po ang ibig sabihin ng pangalang Joshua? Ano po ang ibig sabihin ng pangalang Joshua? Savior. Amen. Dahil ang Joshua or Jesus or Yeshua ay pare-pareho lang po yun sa Hebrew language. Amen? Kaya yung Joshua ay pareho lang po yun sa Jesus or Yeshua. Amen? Kasi kung titignan po natin ang original na pangalan ni Jesus sa Hebrew language, ano po ang pangalan ni Jesus? Ano po ang pangalan ni Jesus sa Hebrew language? Kapag babasahin mo po yung original na Bible, hindi mo ba tinanong yun? Kasi di ba, hindi nyo ba naisip na yung Jesus is an English name? Amen? Para for example, yung Jose, di ba? Ang English name niya pala is Joseph. Amen? Di ba? Pag babasahin natin yung English Bible, Joseph ang pangalan niya. Pero pag sa Tagalog, Jose ang pangalan niya. So yung Jesus is an English na pangalan ako. So ano po talaga yung pangalan ni Jesus sa original Bible text? Ano po? Yeshua. Amen? Yeshua or spelled as Y-E-S-H-U-A. Yeshua. Yun po ang pangalan ni Jesus na pareho lang po yung ibig sabihin ng Yeshua sa Joshua. At again, ano po ang ibig sabihin ng pangalan nila? Ng Yeshua, Joshua, Jesus? Savior or tagapagligtas. Ayan.
ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay. Sino po magkapatong ng kamay? Kanino niya po ipapatong? Kay Joshua. So, tinatawag parang mayroon na pong appointment or anointing dito. 19. Patayuin mo siya sa harapan ng paring si Eleazar. Sino po si Eleazar? High priest, ang anak po ni Aaron. Dahil patay na po si Aaron, ang pinakapunong pare nila this time ay si Eleazar. At ng buong Israel. At doon ipahayag mo siya bilang iyong kahalili. Ayan, so may public declaration pala doon na siya yung next na i-appoint. Verse 20. Bigyan mo siya ng iyong kapangyarihan. Amen. Upang sundin siya ng buong Israel. Amen. So nakikita niyo po dyan yung pag-bless through laying of hands. Kagaya po nung ginagawa natin that indeed there's power in our tongue and there's power kapag tayo po ay nag-bless sa ating mga nililay hands. Amen. Kung titignan niyo po yung origin po ng pagmamano nating mga Pilipino. Amen? Kung titignan po natin, parang dito po yun nag-start. Amen? Yung pag-bless, yung pagmano po ng mga bata sa nakakatanda. In a way, kaya po tayo nagmamano dahil humingi po tayo ng blessing doon sa pinagmamanuhan natin. Amen? At yan po ay napakagandang tradisyon ng mga Pilipino dahil hindi po yung ginagawa ng ibang mga lahi o ibang bansa. Amen. So we have to be proud of that and we should know the reason kung ba't po tayo nagmamano dahil po tayo ay humingi ng basbas. Amen. Ng blessing or pagpapala doon sa ating pinagmamanuhan. Aside from the fact na tayo po ay nagpapakita ng paggalang or respeto sa kanila. Amen. Amen. So nagmamano pa po ba tayo? Amen. Sana hindi mawala sa culture ng mga Pilipino. Verse 21. Kay Eleazar niya malalaman sa pamamagitan ng Urim kung ano ang aking kalooban. I believe the Urim is a stone po siya, kasama po dun sa mga nasa heart po noong high priest. Nalala niyo po yung mga bato na nasa dibdib niya? Kung ano ang sasabihin ni Eleazar ay susundin ng buong kapulungan. Sinunod ni Moses ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Ipinatawag nga niya si Joshua or si Joshua, pinatayo sa harapan ni Eleazar at ng buong bayan. Pagkatapos, ipinatong niya rito ang kanyang mga kamay at ipinahayag na kahalili niya. So nakita na po natin yung divine appointment or anointing ni Joshua bilang kahalili po ni Moses, the next leader nila. Amen? Ayan, so dyan po nagtatapos ang Numbers chapter 27. Pagpakan po natin ang ating Panginoon. Light off po tayo for a while dahil may panunoorin po tayong video clip bago po tayo mag-start sa Deuteronomy chapter 34. Moses says goodbye to the family. After 40 years of wandering around the wilderness, the whining, crying, panicking, pouting, unbelieving generation of people who came out of Egypt had all died. Now it was only their grown-up children and Joshua, Caleb, and Moses. Moses knew his time of leading the people was almost up. He could see the promised land from the mountaintops. Moses had finally delivered the people to the door of the promised land. Now Moses wanted to speak to God's family one last time. He said, "Watch yourselves closely so that you don't forget the things your eyes have seen. Don't let the things God has shown you fade away from your heart. Hold on to them your whole life. Teach these things to your children and to their children after them. Remember when you were young children and stood at the foot of the mountain when God came and told us his deal of rules? Don't forget those. Obey those. Remember how your parents made that false god golden cow? Don't let that happen again. Oh, hear me, all Israel. The Lord our God, the Lord is one.
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Remind your children often. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Put little reminders on your hands and foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your fence gates. Be careful that you do not forget the Lord who brought you out of slavery to this land flowing with milk and honey. And once you get into that land and have eaten and have plenty of everything, praise the Lord your God for the good land he has given you. If you don't praise him for it, then when you have plenty of food and land and stuff, then your heart will become proud. You will forget the Lord your God who brought you out of Egypt. Don't ever forget. Remember. God led you through the desert, that thirsty and dry land. He brought you water out of a hard rock. He gave you manna to eat in the wilderness. Remember the Lord your God. If you do, the Lord will send blessings on everything you do. God will bless you in the land he has given you. He will establish you as his holy people, just as he promised you, if you just keep his commands and walk in obedience to him. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord. They'll say, "Whoa, this is a great nation of wise, understanding people. What other nation is so great as to have a God that stays so close to them?" The Lord will open the heavens to send rain on your land and to bless all the work of your hands. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left. Stay straight. Stick with God. Don't follow after the false gods of this world. Now what I'm commanding you today is not too hard for you or beyond your reach. It is not up in heaven so that you have to say, "Who will go up into heaven and get it and teach it to us so we may obey?" And it is not way out beyond the sea so that you have to say, "Who will cross the sea to get it and teach it to us so that we may obey?" No, the Word of God is very close to you. It is right in your mouth and right in your heart so that you may obey it. The secret things belong to God, but the things he's made known to us belong to us and to our children forever. See, today I'm showing you the difference between life and blessings or death and curses. For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands and laws. Then you will live and multiply, and the Lord your God will bless you in this new land. But if your heart turns away and you are not obedient, and if you bow down to false gods and worship them, you will certainly be destroyed. You will have come all this way and crossed the Jordan into a beautiful land, but you won't live there very long if you disobey. Today I'm making clear to you your choice, life or death, blessings or curses. It's your choice. Now choose life, so that you and your children may live and that you may love the Lord your God, listen to his voice, and hold fast to him. For the Lord is your life. Choose him, and he will give you many years in the land he promised your fathers. After saying all these things, Moses taught everyone a long song to help them remember everything he had told them. Then he blessed each one of the 12 tribes of Israel, promising wonderful things for their futures. Amen. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. So, isa po itong pahapyaw or summary ng last chapter ng book of Deuteronomy. And of course, the entire book, sabi niya, we have the option, we have the choice to choose between life or death. Amen? Na pakinggan niyo po yun, na nasa ating mga sariling desisyon kung pipiliin po natin ang kalooban ng Panginoon or kung tayo po ay susuway. Amen? Praise God. Dahil lahat po ng ating mga choices, lahat po ng ating mga desisyon ay meron po itong effect. Amen? Yung tawag na cause and effect. May mga consequences po ang ating mga pipiliin.
Praise God. So let's start with Deuteronomy chapter 34. Ano po ang pamagat nito sa Tagalog? Kasi sa English, ang title niya is The Death of Moses. Ano po sa Tagalog? Ang kamatayan ni Moses. Ayan. Start with verse 1. Umahon si Moses mula sa kapatagan ng Moab patungo sa bundok ng Nebo. Amen. So sa ang bundok po, nasaan si Moses sa time po na ito na siya po ay mamamatay? Mount Nebo or Nebo. Amen. Ito po ay nasa Jordan. Amen. Yung bansang Jordan po ngayon. Sa tuktok ng Pisgah, sa gawing silangan ng Jericho. Amen. Because nasaan po silang river this time? Sa Jordan River. Ayan. Ipinakita sa kanya roon ni Yahweh ang buong lupain. Mula sa Gilead hanggang Dan, ang buong Nephtali, ang lupain ng Ephraim at Manasseh, ang buong lupain ng Judah hanggang sa dagat Mediterranean, ang katimugan at ang kapatagan sa makatuwid ay ang ibis ng Jericho, ang lungsod ng mga palmera hanggang Zoar. So nakikita niyo po ngayon sa part na ito ng kwento na nakikita po ni Moses from the mountain. Ano po yung mountain na ito? Mount Nebo, ang Kanaan or ang lupang ipinangako ni Yahweh sa kanila. Amen. Na-experience nyo na po ba yung nasa bundok po kayo, tas kitang-kita nyo po sa valley or sa lupa sa baba, yung lugar na napakalayo? Amen? Para for example, kapag dadaan po kayo dyan sa may Divinencia Road na yung mahabang tulay, di ba nakikita natin yung bundok sa may season? Di ba atin natin yung pinakwarin nila doon? Or kapag aakyat tayo ng Baguio, sino na po yung nakaakyat ng Baguio? Baguio City. Amen. Tara, akit na po tayo. Kasi yung uba, ano pa may landslide kayo kasi medyo muulan. Di ba kapag ka nasa gilid tayo, tapos kita-kita yung sa baba, lalo na kapag walang fog, pag walang clouds, di ba kita-kita po yung sa baba, sa part pa po ng Pangasinan? So, ganun po yung, isipin niyo po na nandoon po kayo ngayon sa bundok at pinapakita po ni Yahweh sa inyo yung lugar or yung lupain na ipinangako niya sa inyo. Ayan. So, ang illustration po dito is just like yung parang nasa lupa po tayo, pero in a way, pinaparamdam na po ng Panginoon sa atin ang heaven. Amen? Kasi we know that the promised land is the spiritual heaven. Amen? Kasi parang lupang ipinangako din yung langit. But not of course the literal na langit, no? So in a way, kahit wala man sa langit or wala man sa heaven si Moses through the Kanaan, nakikita niya na o nararamdaman niya na, nabivisualize niya na ito. Amen! Yun yung tinatawag na heaven on earth. Amen? Na yung sa lupa pa lang ay para ka nang nasa langit. Hindi ka pa namamatay, pero natatanaw mo na, o nakikita mo na, o na-experience mo na yung ma-experience mo sa kalangitan. Amen? And I have read so many books about heaven and earth. Question, tanungin mo nga yung katabi mo, paano mo mararamdaman na parang nasa langit ka kahit nasa lupa ka pala? Ano yung mga mapifeel mo na parang sa lupa pa lang ay nasa langit ka na? Can you ask your kapatid po? Amen. Number one is yung tinatawag po na peace. Naniniwala po kayo yung tinatawag na kapayapaan? Kasi sa langit may peace or may kapayapaan. Kaya nga rest in peace. Sabi natin doon sa mga namamatay, di ba? Kaya ang tanong ko sa inyo, tanongin niyo mga katabi niyo, kapatid, marami ka ba bang kaaway sa lupa? Ilan pa ang mga kaaway mo? Mga ilan? Mga pito? Ilan po? Tanongin niyo nga siya. Ilan pa yung mga pinaparinggan mo sa Facebook? Ayan. Ilan pa yung mga pinapatamaan mo sa social media na kaaway mo?
Nabibilang niyo pa ba sila? May mga 25 siguro. Or sa iba siguro, ano sa akin, ano lang, 2.5. Kasi yung isa, malapit kang mawala siya. Bigla ko lang yung naisip, no? Okay, kaya po, sinasabi po dito na sa lupa pa lang ay parang nasa langit ka na dahil napakasarap pong mabuhay ng may kapayapaan, may peace, na wala po tayong hinanakit, na wala po tayong sama ng loob sa ibang tao or sa ating kapwa. Amen? Kaya kung hindi ka pa po nakakaramdam ng kapayapaan sa lupa or ng peace sa lupa, baka hindi mo pa po na susulyapan yung langit na ipinapakita ngayon kay Moses dito po sa Mount Nebo. Amen? That's why for you to experience heaven on earth, ano po yung number 1? Kailangan mayroong kapayapaan or peace. Second, ano pa po yung sa tingin nyo na meron ka kapag ka sa lupa pa lang ay ramdam mo ng nasa langit ka na? Amen, joy. Tama po yun. At papasok po sa joy yung tinatawag na contentment. Amen? Dahil magkakaroon po tayo ng joy kung tayo po ay nakokontento na sa ating mga buhay. Amen? In other words, sa lupa pa lang ay kontento ka na kung saan meron ka at hindi ka na nagiging greedy. Amen? Or naghahangad ng mga bagay na alam mo ay wala naman po ay tutulong sa ating mga spiritual na paglago. Amen? So ano po yung number 1? Peace or kapayapaan. Second po ay joy or contentment. And finally, number 3, amen? Yung tinatawag po natin love or pag-ibig. Amen? Praise God. Sa lupa pa lang ay langit na dahil po tayo po ay nakaka-experience ng tinatawag na pag-ibig or ng love. Kaya nasasabi nila, love, joy, peace. Amen? At isa sa napaka-importante is love. Amen? Above all things, amen, ano po yung mag-prevail ay ang tinatawag po na pag-ibig or joy. Amen. So, base sa assessment ninyo, can you feel heaven on earth? Or hindi pa masyado kasi kulang pa tayo sa contentment or marami pa tayong hinahangad? Or hindi pa po tayo at peace? Amen. Tuloy po natin yung kwento, verse 4. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Sino po yung magsasalita dito? Si Yahweh. At sino po ang kausap niya? Si Moses. Sinabi ko sa kanilang ibibigay ko ito sa kanilang lahi. Amen. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. Amen. Parang medyo mabigat at masakit po yun, but I know God has His own reasons or mga dahilan kung bakit po ito ang kanyang decision. And we will highlight that later. Okay. Verse 5. At si Moses, na lingkod ni Yahweh, ay namatay sa lupain ng Moab, tulad ng sinabi ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang lipis sa Moab sa tapat ng Beth-peor. Ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Amen. So, hindi po in-specify sa Bible kung saan po specific na location sa Moab inilibing o inilagay po ang mga labi ni Moses. But we know that siya ay nasa Mount Nebo or Nebo, na ito po ay nasa Moab. Amen. Kaya may mga napanood po akong video at preacher, may pinakita po sila sa Moab or sa Jordan na nakalagay na nandoon po or sa lugar po na yun namatay si Moses. Amen? Sinasabi lang na doon siya namatay, tama po yun dahil biblical yun. Kaso, hindi naman sure na yung kung nasaan yung batong yun ay nandoon yung kanyang mga buto. Amen? So, what we know is that he died sa Moab, pero we don't know where exactly po na-bury yung kanyang mga
bangkay o katawan. Ilang taon nung mamatay si Moses? Siya ay 120 taong gulang nang mamatay. 120 years old. Question: ilang taon po ang maximum na life expectancy ng tao na ibinigay ng Diyos sa atin? 120 years age po. Amen? Kasi di ba noon sa pinaka-earliest part ng Old Testament sa Genesis, umaabot po ang buhay ng tao sa 900 plus, 900 years. In fact, if I'm not mistaken, 968 ang pinakamatandang tao na nag-record sa Bible, si Methuselah. Amen? Kaya naalala ko siya kanina. Si Methuselah, yung tao sa Bible na naka-reach yung pinakamahabang buhay. Amen? Pero dahil nga noong nagkabaha, nagka-flood, at naging makasalanan ang mga tao, amen, ang life expectancy or ang buhay or maximum na buhay o taon na ibinigay ng Diyos sa mga tao ay hanggang 120 years na lang po. Amen? Kaya kung titignan natin, biblically, ang tao ay pwedeng mabuhay ng 120 years. Amen? Subalit kung titignan natin sa panahon ngayon, 60 years old pa lang yung tao na mamatay na. Or even younger, 50. Hindi man lang natin nakalahati yung 120. Amen? Sa study, ang sabi ngayon, ang life expectancy na is 70 based sa environment, based sa nakakain natin. Pero ang ibinigay sa atin ng Diyos, we can live sa bundok ito up until 120 years old. Amen? At grabe po yung ginawa ni Yahweh kay Moses kasi pinamaximize niya yung 120 na yun. Amen? Binigay niya talaga yung pinakalas na life expectancy ng tao, which is 120 years of age. Amen? May napanood po akong video sa YouTube na isa po siyang doktor na nagsabi po na ang buhay nga ng tao ay dapat hanggang 120. Pero dahil nga sa ating lifestyle, sa ating kinakain, sa ating environment, ito po ay pa-liit na ng paliit. Amen? Kaya, di ba, even up to now, may mga umaabot ng 100, may mga 90. Sana, sino po yung gusto umabot sa ganong edad? Eh, parang wala. Alam niyo po ba na merong ma-receive na magkano ba yung 100,000 ba kapag umabot ka na ng 100? Amen? Di ba may matatanggap ka 100,000 kung umabot ka ng 100? Amen. Praise God. And life is very unpredictable, no? Hindi natin alam kung umabot tayo doon. And recently kasi may namatay po na isang workmate po namin sa division office. Condolence po sa family po ni na Brother Vincent. Vincent Fernandez, isa po siya sa mga staff namin at namatay po siya this week lang at the age of 59. Grabe, no? Sabi ko, hindi man lang siya umabot sa 60 para ma-enjoy niya naman yung pension niya. Amen? Kasi kami mga government employees, nagpapakirap tayo magtrabaho dahil ang laki-laki po nung binabawas o kinakatas ng GSIS sa aming sahod para sa pension. Sino po yung mga government dito? Sinarahan yan. Amen. Di ba natin yung kaltas, di ba? At Marini, di ba? Pero para yun sa pension naman, kung iisipin mo, natatanggapin mo kung ikaw ay nag-60 years of age. Amen? At you know what? Nung namatay po si Brother Vincent, yung kasama po namin sa office, na-realize ko, grabe na napakapagod-pagod pa siya. Or ako, for example, na kumpletuhin yung government service. Tapos in the end, hindi mo rin pala siya makukuha. Amen? So life is very unpredictable. Yun yung na-realize ko talaga this week na bakit ba natin iniisip yung future? Hindi pa nga natin sometimes sure kung darating yun, di ba? So why not enjoy yung life sa ngayon? Amen? I-enjoy yung life na kung anong meron ka ngayon. Amen? Di ba? Kasi sometimes tayong mga tao, minamadali natin. At ako personally, guilty ako kasi excited na po ako mag-retire. Sino po dito excited na mag-retire at mag-pension? Alam niyo po sa pagkatrabaho ko minsan yung iniisip ko na, sana, ilang taon na lang mag-retire na ako, ganyan, mag-pension na ako, gano'n. Tapos iniisip ko,
Eh paano kung hindi mo naman inabot yun, di ba? Excited ka pang mag-pension, hindi ka naman para umabot sa age na yun, di ba? So why not i-enjoy natin yung buwang ito, yung linggo ito, yung araw na ito. Amen? Dahil binigyan pa tayo ng Diyos na pagkakataon para i-maximize yung time natin sa mga araw na ito. Amen? Amen. Praise God. Pero tingnan niyo po yung next verse Hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin nangina ang kanyang pangangatawan. Amen. Grabe po yung body build or yung physical build po ni Moses na namatay po siya na hindi niya po kailangang manalangin or magsalamin dahil malinaw po yung kanyang mga mata. At malakas yung katawan niya. Siguro kaya niya pang-akyatin ang Mount Pula. Diba? Umakyat pa siya ng Mount Nebo, diba? Para makita yung Kanaan. Eh kung 120 ka na, kasi nga, paakyatin natin yung 120 years old sa ano ngayon, sa Mount Pula. Kaya nila. Di ba yung hindi? Diba? Sino po yung pinakamatanda sa atin? Si Auntie Esther po ba? Si Auntie Esther. Imagine niyo po papakitin po natin si Auntie Esther. so magpula. Kaya pa kaya Auntie? Auntie, nanonood ka po, diba? Comment please sa chat box kung kaya mo pa po na pakitin ang mga kulang at the age of 83 yata si Auntie ngayon. Ano? Amen. Pero si Moses, kaya niya pa. Hindi nangkina ang kanyang pangangatawan at hindi lumabo ang kanyang paningin. So in other words, may promise si God na kapag mag-obey tayo sa Kanya, gaganda din yung ating physical health, hindi lang yung spiritual health natin. Amen! Kaya hindi po ako nagtataka na marami po tayong senior citizens sa ages. Amen! Talagang natin si Lord sa buhay ng mga senior citizen natin na hindi po kailangan mag-wheelchair or hindi po bedridden. Amen! Nariligan. Hindi po talaga ako sa inyo kasi sabi ko, nawa pag tatanda rin kami, yung generation namin, at aabot din kami ng 60, 70, 80, ganyan din po kami sa inyo na makakapunta kami ng church kahit wala kaming kasama na umaalalay sa amin. Amen! Amen! Amen. Praise God. Ayan. Verse 8. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel sa kapatagan ng Moab. So 30 days po silang nagluksa bago po siya inilibing. Verse 9. Si Joshua na anak ni Nun ay napuno ng karunungan sa pamamahala sapagkat ipinatong sa kanya ni Moses ang kanyang mga kamay. Sumunod sa kanya ang mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng utos na ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses. Amen. Verse 10. Mula noon, ito alam yung favorite verse ko po ito na nabanggit ni Lord kay Moses. Sabi po niya ni Yahweh sa Bible, mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propeta katulad ni Moses na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Amen? Kaya alam niyo po, nireview ko po yung Exodus chapter 33, yung the glory behind the rock, yung tumago po si Moses sa bato kasi nga po hirap po siya na makipag face-to-face kay Yahweh. At isa lang po yun sa napakadaming face-to-face encounter ni Yahweh kay Moses. Naalala niyo po, ano po yung unang form ni Yahweh nung kinausap niya si Moses? Through a burning bush or isang puno na hindi natutupok ng apoy. May parang puno na nasusunog pero hindi siya nauubos. That's the literal presence of God na kausap ni Moses harap-harapan ang ating Panginoong Yahweh. Wala na rin nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng itinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng Paraon at ng mga lingkod nito. But we know Jesus performed greater miracles po. Amen? Kasi of course, nung sinulat ito, wala pa po si Jesus. Amen? And in fact, ang author nga nito si Moses din, di ba? Siya naman ang nagsulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ayan. Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang
mga gawa tulad ng ginawa ni Moses sa harapan ng bagyang Israel. And that's the last verse. Amen? Tama po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And again, may panunuorin po tayong video clip. Ayan, hahatiin ko na po ito sa kalahati dahil medyo mahaba po siya. And this will be the last video clip bago po tayo pupunta sa ating reflection or yung mga natutunan po natin sa kwento. My First Bible presents The Death of Moses. God said to Moses, "After you have considered the land that you will give to the Israelites, you will part from this earth to reunite with your ancestors, just like your brother Aaron. In the desert of Zin, when the village started demanding for water, you and Aaron disobeyed me. By taking water from the rock, you did not recognize my holiness before the people." Moses asked God to name a new leader to guide the village when he is no longer there. Lord of all of humanity, name a leader for this community, one who will lead in his campaigns, who will take them to war and will bring them back home. That way the people of the Lord will not be like a flock without a shepherd. God told Moses who the new leader would be. He ordered him to, in front of the priest Eleazar and all of the community, name him as leader, to put him in some of his clothing, so that the Israelite community would obey him. He would lay his hands over him and hand over the responsibility. That's what Moses did. In the desert, to the east of Jordan, Moses gathered all the people for his last speech to the new generation of Israelites who was on the verge of entering the promised land, Canaan. All of them were the children and grandchildren of the Israelites who left Egypt. Moses began his speech, recalling how rebellious their parents were. In that time, I told them that I alone could not do it with all of you. The Lord your God has made you so numerous that now you are as many as the stars in the sky. May the Lord, the God of your ancestors, multiply you by 1,000, and may he bless you just as he promised. I alone couldn't keep taking care of all the problems, charges, and litigations amongst all of you. So it was agreed to assign wise leaders from each tribe to help me. In the desert of Paran, we obeyed God when he asked us to explore the land of Canaan. We sent 12 spies, one from each tribe. 2 spies, Joshua and Caleb, brought us some of the fruit from the land and informed us on how great that land God gave us was. Still, the rest of the spies filled the village with fear, telling us that we would be destroyed because they were more powerful than we were. And everyone refused to go to war, and they rebelled against the order from God. They began to murmur in their tents, saying that God abhors us, and that he made us leave Egypt to hand us over to the Amorites and destroy us. They were told that God would guide us and fight for all of us, just as he had done in Egypt and in the desert. But despite this, none of you trusted in God. God became angry and made an oath that not a single man from the wicked generation would see the great land of Canaan. Only Joshua and Caleb would be able to see the land because they trusted in God. The community showed regret, but it was too late. Some even went to fight against the Amorites, but God warned them that he would not be with them. They were easily defeated. Because of them, the Lord also got mad at me when he asked me to speak to the rock. But because I was tired of the complaints, I ended up disobeying God, and I hit the rock instead of talking to it. And God told me that I also wouldn't enter the promised land. Moses said all of this because he wanted the new generation to be different from that of their parents.
rebellious and disobedient. Instead, they should love God and obey Him. He reminded them of the 10 Commandments. He talked about each one in great detail so that they would keep them in their hearts and fulfill them. Later, Moses said, "Listen, Israel, the Lord is our God. The Lord is one. You will love the Lord your God with all your heart and soul and all your strength. Speak to your children about this time, from the time they wake up, when they are out, when they are home, and when they go to sleep. Put it in the entrance of your houses and throughout the city so that you may never forget." Moses made it clear to everyone that they should not adore or worship any man, nor any woman, nor any animal, nor any object, because they are creations. Instead, they should only worship the one true God. Later, Moses repeated, expanded on, and clarified a set of great laws. That is where the name of the book of Deuteronomy comes from, which means second law. This talked about laws on how Israel should worship God, laws on how to be a good leader, civil laws like marriage, family, justice, and business. And later, more laws about worshiping God. These laws were perfect for the well-being of all of them. Later, Moses warns about the consequences of their obedience and disobedience. If you obey, you will bring blessings. But if you disobey, you will bring curses. Today, I will allow you to choose between life and death, between good and evil. Today, I tell you to love the Lord your God, to move along your paths and follow the commandments, precepts, and laws. That way, you will live and multiply, and the Lord your God will bless you in the promised land. But if your hearts rebel and you don't obey Him, and you decide to worship and serve other gods, I'm warning you now that you will not live long in the land that you will possess. So be smart. Choose the life path that will bring you blessings. Later, Moses said, "I am very old, and I don't have much time left in this life. I can't continue being your leader. The Lord has told me that I will not cross the Jordan. He has ordered me to name a new leader who will take you to the promised land. That new leader will be Joshua. Joshua, the Lord your God will march in front of you all to destroy all the nations that will be in your way, and you will seize the territory. Have no fear. Don't be scared of these nations, because the Lord your God will always be with you. He will never leave you, nor will He abandon you." So, in the presence of all the Israelites, God descended from a cloud at the entrance of the tabernacle. Wow. Oh my God. Oh my God. Moses said to Joshua, "Be strong and brave, because you will enter with these people into the land that God promised you. God Himself will march before you, and He will be with you. He will never leave you, nor will He abandon you. Don't be afraid, and don't let anyone intimidate you." Moses wrote the laws that he had talked about in his speech. He himself had been writing the history of his ancestors, which were divided onto 5 scrolls: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. These 5 are called Pentateuch, and in Hebrew it is known as the Torah. And it was given to the Levites, who transported the Ark of the Covenant, so that the laws would be together with it. Despite everything, God and Moses knew that the Israelites would disobey, and that they would continue to be rebellious, just like the past generation. But they had hope that one day the people of Israel would return to God. God told Moses that it was time to go up into the mountains of Ammon.
Moses blessed the tribe and said goodbye. He went up the mountain. There, in the plains of Moab, in the mountains of Abarim and Mount Nebo, God showed him all the land of Canaan and the lands surrounding it. Later, God said to Moses, "This is the land I swore to give to the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. I have allowed you to see it with your own eyes, but you will not be able to enter." At that time, Moses was 120 years old. Despite being very old, he still had good eyesight, and he hadn't lost his vigor. And there in Moab, Moses died as a servant of the Lord. Just as God had said, he was buried in Moab. But to this day, no one knows where his grave is. From then on, in Israel, there never emerged another prophet like Moses, with whom God had direct contact. Only Moses made those signals and wonders that the Lord ordered to be carried out in Egypt before the Pharaoh, his officials, and his entire country. Nobody else has demonstrated such an extraordinary power, or has been capable of carrying out the exploits that Moses did before all of Israel. Story of Moses. Amen. Grabe naman, we've been studying the book of the Bible. I believe abot na tayo ng 3 years. We met Moses nung siya po ay pinanganak. Siya po ay iniligtas ng kanyang nanay at dinaan po sa river. Amen. Kaya siya po ay lumaki sa Egypt, sa mga reyna at hari ng mga Egyptio. Amen. So, what a wonderful journey we have with Moses. And finally, dito na po matatapos ang kanyang kwento. At marami na naman po tayong mga bagong character na makikilala sa mga susunod po na libro, which is specifically po the book of Joshua. Amen. Mamimiss niyo po ba si Moses? Eh, nakakamiss po, no? Sabi ko, pinanood ko yung video na yun, parang medyo naiyak po ako at natouch po talaga ako sa story kasi we've been with him for almost 3 years since we started with the book of Exodus, Leviticus, Numbers, and now Deuteronomy. Amen? 1 year po natin pinag-aralan ng Numbers. More than 1 year din po ang Exodus. At kalahating taon halos din pong namahigit ang Leviticus. Ayan. So question, ano po ang natutunan natin sa kwento? Amen. Ano po yung mga lesson? This is the number 1 lesson na gusto ko pong i-highlight. Number 1, the law by itself can't bring us to heaven or to the eternal promise land or promise of God. Ano pong ibig sabihin nito? Amen? Si Moses, nire-representa niya po ang law. Kaya nga po ang tawag sa mga law na ito ay Mosaic law. Mosaic law from the name of Moses. Amen? At si Moses ay hindi po siya nakapunta sa promised land. Amen? Bakit? Kasi po, ang ating pagsunod sa mga batas o sa mga utos ng Diyos, kahit ano ang gawin natin na pagsunod, the law will not bring us to heaven. But only Jesus can bring us. But Jesus can bring us to heaven. Amen? So, sa kwento, hindi man nadala ang mga tao sa promised land through Moses, which represent law, pero nadala naman po sila doon nino. Sino po ang nakapag-lead sa kanila na dalhin sila sa promised land? Si Joshua, na ang ibig sabihin ay Savior or tagapagligtas. Nakita nyo ngayon yung difference ng role ni Moses at ni Joshua.
Amen? Kaya sabi ko nga kanina, mayroon sigurong dahilan ang Diyos kung kaya hindi niya po inalaw na makarating sa Promised Land or sa Kanaan si Moses. At kung pinag-aaralan ko po ito, ang nakita ko nga po ay yung picture or illustration na si Moses po yung batas at si Jesus po yung kaligtasan or yung new commandment. Amen? Kasi kahit ano gawin po natin na pagsunod sa 10 utos ng Diyos, the mere pagsunod sa mga 10 commandments will not save us. Hindi po tayo maliligtas ng mga batas po na ito kahit po i-comply natin ito 100%. But Jesus can. Amen. Kagaya po ni Joshua, nadala niya po ang mga Israelita sa Promised Land. At si Jesus ay kagaya po ni Joshua. Amen. Malinaw po yung first point na yon, na hindi man tayo kayang dalhin ng batas sa langit, tayo po ay kayang dalhin ni Jesus doon. Amen. Number 2, obedience to the law can bring the blessings of a prolonged and healthy life. Amen. Ulitin ko po hindi man po tayo madadala ng mga batas na ito sa kalangitan or sa Promised Land. Subalit, kung ito ay ating susundin, kung tayo ay mag-uubay sa mga batas na ito, tayo ay magkakaroon ng mahabang buhay at ng mas healthier na katawan. Amen? Kaya nga diba sa Mosaic Law, sa Torah, nabanggit din doon kung ano yung mga pwedeng kainin, hindi pwedeng kainin, yung mga nakakasama sa katawan, tapos yung mga hindi nakakasama. Napaka-specific po ng mga rules. Amen? Nakita niyo po na hindi man ito ang magdadala sa atin sa heaven or sa Promised Land. Subalit, if we will obey the will of God, the Word of God, tayo po ay magkakaroon sigurado ng mahabang buhay at ng mas malusog na pangangatawan. Amen? Kaya nasabi ko sa inyo, hindi na ako nagtataka kung tayong lahat ay tatanda ng malulusog pa at malakas pa ang pangangatawan dahil sa ating pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? So yung sinasabi po dito, obedience to the law, ay hindi lang po ito patungkol sa batas sa Old Testament. Amen? Ito rin po ay tumutukoy sa obedience sa Word of God sa New Testament. Amen? Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay nakakapagbigay ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan. Amen? Kaya nakita din natin kay Moses na siya ay hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. Praise God. Number 3, the eternal promised land, which is the heaven, is also within our sight. Amen? Sa lupang ito, hindi man pa natin nakikita ang langit dahil buhay pa nga po tayo at hindi pa tayo namamatay. Pero binigyan na rin tayo ng Diyos ng kapasidad o ng kakayanan para ma-experience ang langit sa lupa pa lamang. Amen? At ano po ulit yung mga dapat ma-experience natin para maramdaman natin na sa lupa ay langit na? Number 1 is peace. Number 2 is joy and contentment. And number 3, love. Amen. Number 4, after your death, may people one day remember you for your godly faith and lifestyle. Amen? Nawa, kagaya po ni Moses, na kung tayo po ay mamamatay na, may iwan po tayong marka dito sa lupa na naipakita natin ang godly faith and lifestyle. Amen? Nawa, kung tayo ay mamamatay at mawawala na sa lupang ito, maaalala nila na ang taong yan, for example, ay talagang nagamit ng Panginoon at nasulit ng Panginoon ang buhay niya dahil sumunod siya at nagpagamit siya sa Diyos. Amen! Praise God. And lastly, nawa ang ating kamatayan ay maging worth it or maging worthy for God's glory. Kagaya ng kamatayan ni Moses. Amen? Again, last point, may your death be worthy for God's glory. Nawa, kapag mawala na po tayo sa lupang ito, masasabi ng mga may iwan na worth it yung buhay niya kasi nasulit talaga
ni Lord at naitaas talaga ang Diyos sa buhay ng taong yan. Amen! Nawa kapag tayo po ay nakahimlay na sa ating mga sa ating mga hihigaan ay yun po ang sasabihin ng mga tao sa atin. Amen! Hindi mo yung sabihin nila na, ay, akang chismosa. Ay, babae chismosa. Yun yung madaming kaaway. Yun yung babaeng lahat na nakikipagsagutan siya sa kalsada. Diba? Yan na yung babaeng mapanira or lalaking maraming babae. For example, amen! Nawa ay maging worth it po ang ating buhay for God's glory. Picturean nyo na po. Amen. Yan po ang ating lesson. Sa mga nanonood po sa Facebook Live, pwede po pakicomment po sa chat box ang inyong lesson para po mabasa ko po mamaya during our announcement. Ayan. So again, sa mga nanonood sa live, kindly comment po sa chat box naman ang inyong lesson learned. Finally, last question. Where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Amen. Tama po yung sabi ni Sister Fe na makikita natin siya kay Joshua na magdadala or magliligtas sa atin sa kalangitan or sa promised land. Amen. Pero hindi pa po si Joshua ang kita dito. Si Moses po. Kaya si Jesus ay makikita po natin through Moses. Sa papaano paraan? He died for His people. Amen. He died for His people and His death was all worth it. Amen? Yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan ay naging worth it dahil yun po ay nagamit po talaga sa Diyos at sa kanyang mga tao. Amen? Yun lamang po. Maraming salamat and to God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.